Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo ang bawat puso, Panginoon, ng bawat isa. Ikaw ang nakakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, this afternoon, let every thought be captive, Panginoon. Dalangin namin na ang mapapag-aralan namin salita, Lord God, ngayong hapon na ito, ay magkaroon ng application sa bawat isa sa amin bilang mga magulang, bilang mga tatay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bitbitin namin, Lord, ang mga salitang ito at gamitin mo kung tungtungan ng iyong mga paa, Lord God. Hindi ang kahinaan ko ang makita, pero yung kapangyarihan mo, Panginoon, sa hapong ito, ang maramdaman ng bawat isa sa amin. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po uli. Ako po si Kat. Medyo nakikita-kita niyo na po ako dito. Nag-transition ako sometimes at ngayon po ay kami ng mga wives ang nahatasan, kaya po gusto ko pong samantalahin ng pagkakataon na magpasalamat kay Senior Pastor natin, kay Pastor Rex, for giving us this wonderful opportunity para po gumanti sa mga tatay. Hindi po, joke lang. Hindi po. Para po ma-appreciate natin lalong ating mga tatay ngayong hapon na ito. Salamat po, isa pong grasya, habag at malaking pribilehiyo ang makapagsalita at makapagdala ng salita ng Panginoon. Happy Father's Day po sa ating mga daddies. Sige po, kung katabi niyo po yung asawa niyo, yung tatay niyo, batiin niyo po Happy Father's Day kasi baka mamaya hindi pa pala nagbabatian. O, diba? Baka katulad si Clint kanina, nauna pang batiin talaga si Lord hapon na hindi pa nababati yung daddy niya. Happy Father's Day po sa bawat isa sa mga tatay po na nandito ngayon. And today ay dahil po nga Father's Day, ay napapanahon itong pag-uusapan natin. And I believe you will all agree with me when we say that this topic that we will talk about this afternoon is really necessary. Kailangan po natin mapag-usapan ng ganitong mga bagay simply because manhood and fatherhood nowadays is being challenged. Tama po. Parang nagiging norm na, especially here, dito sa atin sa Philippines, at minsan mas malala pa kasi ang alam ko sa United States, dahil United States po ang aming client, normal sa kanila ang naghihiwalay na lang. It's just a normal thing. So, napapanahon na pag-usapan natin ang ganitong mga bagay simply because lumiliko na ang mundong ito sa disenyo talaga ng Panginoon, which is to honor the marriage and the hierarchy that God has set upon in a family. Fathers that are here today, I wanted to remind you, you are so special in the eyes of God. Simply because He Himself is also a father. Napaka-importante sa isang pamilya na merong tatay. Kaya naman, nung inaaral ko po ito, sabi ko nga kanina, nung naghahadal kami nila, Pastor, sabi ko, alam mo, Pastor, na-appreciate ko lalo yung mga daddy. Kasi iba po ang responsibilidad na nakaatang sa mga balikat niyo. Bakit ko po nasabi? By the way, ang pag-uusapan po natin ngayon ay The Influence of a Godly Father. So yan po ang title ng pag-uusapan natin ngayon. Importante po na alam natin kung ano ang impluensya na iniiwan at pinapakita natin sa ating mga anak. So yan po ang pag-uusapan natin today. And I wanted to show you this statistics. Actually, ito po ay disturbing statistics for a fatherless home. Kaya po mga daddy, basahin niyo po itong maigi. Sabi po dyan, 63% of youth suicides are from, sabi daw po alin? Fatherless homes. 90% of all homeless and runaway children are from 85% of all children that exhibit behavioral disorders comes from 80% of rapists motivated with displaced anger comes from fatherless home. Meron pa po yan. The next slide, 71% of all high school dropouts come from fatherless homes. 75% of all adolescent patients in chemical abuse center comes from fatherless homes. 70% of juveniles in state-operated institution come from fatherless home. And 85% of all youths
sitting in prisons, grew up in the fatherless homes. So tama po ba yung sinabi ko kanina na importante na may tatay? Yes. Sobrang importante po na mayroong tatay sa bahay. Simply because kapag walang tatay, ang isang bata, lumalaki siya na mayroong kulang. At ang nangyayari, nagiging problema siya hindi lang ng kanyang pamilya, hindi lang ng community, but the whole nation. Yan, mga daddy, hindi ko po kayo sinisisi kung bakit magulo ang bansa, no? Pero baka po may ambag tayo. Kasi, ito po yung sabi ng statistics, hindi po nagsisinungaling ang numbers. Let the numbers speak of itself. Sabi po dyan, by the way, itong statistics po na to, para po makita nyo, nandito po siya sa Diego Silang Movement. Baka sabihin nyo, nag-iimbento si Sis Kat. Nasa Diego Silang Movement website po siya, pwede nyo po yung tignan. So sabi dyan, it is really important that as a father, as a parent, alam natin ano bang influensyang nakikita ng ating mga anak sa atin. Nagkakaroon na po ba tayo ng mga tanong kung ano ang mga ginagawa natin sa bahay? So today po, God wanted to speak to each and every one of us, especially fathers. If you are a mommy, if you are a wife, if you are anak, daughter, son, especially sons, yung mga nakikita mo yung sarili mo that one day you will also be a father, the message is also for you. For the mommies, for the daughters, wives, maawa po kayo sa ating bansa. Ipanalangin po natin ang ating mga tatay. Malaki po ang responsibilidad din natin bilang mga asawa na dapat tayo ay nakasuporta din sa ating mga asawang lalaki. Sabi nga, di ba, ano yung kasabihan? Behind every successful man is a supportive woman. So, mahalaga po, no, na hindi po ito tumutukoy sa kung sino yung mas importante sa pamilya. Hindi po. But for us to understand na tayo po, bilang asawa, bilang mga lalaki at babae, ay merong iniatang sa atin ng Panginoon na dapat po ay mag-step up tayo. So today po ay pag-uusapan natin yan at generous po ng Panginoon na hindi niya nilihim sa atin yung mga ganitong bagay. So wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Let's go to our point number 1. Sabi po ng Psalms chapter 112 verse 1, sabi po dyan, praise the Lord. So the author of this chapter opened this chapter 112, binuksan niya to with praising the Lord. Because it is important that a godly father is faithfully praising the Lord. Kaya niya inuna, binuksan niya yung 112 ng praising the Lord is because una dapat nating matutunan, daddies. Alam niyo po, itap niyo po yung back ng mga daddies na nandito ngayon. Sige, tap niyo po yung back. Come on. Alam niyo po kung bakit? Sa United States daw po, ang pinaka-konting attendees nila ay Father's Day. Pero tignan niyo po, ang daming daddies dito. Kaya pakinggan po yung mga sarili niyo. Ang dami nating daddies na attendees ngayon. So nagpapasalamat po tayo na hindi totoo yung survey na to, yung statistic na to sa Victory Tejero. Nung nag-huddle kami, sabi ni Pastor, malaki talaga yung possibility na maging katotoo ito. Simply because, ano na po yung may mga sasakyan? Diba pa meron tayong sasakyan, tapos daddy yung driver? Pag sinabi niya, sakay lahat. Sasakay lahat. Walang maiiwan. Diba? Buong pamilya. Kasi wala silang magagawa eh. Ganun kalaki yung impluensya ng tatay. So dapat, naiintindihan natin, fathers, we need to understand what it's like to be faithfully praising and serving the Lord. We need to understand that our role as a father is more than providing. Nagiging norm dito sa Philippines, dito sa Pilipinas, na kapag ang tatay nagpo-provide, okay na, tatay na siya. Because nagpo-provide siya. Kaya naman maraming hierarchy, maraming pamilya, sira ang hierarchy ng sinet ng Panginoon, simply because kapag hindi na nakakapag-provide yung tatay, wala na siyang kwenta. Wala nang bilang. Meron po kayong nakitang ganung family na kapag hindi na nakakapag-provide yung tatay nila,
wala na siyang say. Pag senior na, pag hindi niya na kayang magtrabaho, pag hindi niya na kayang mag-earn, kasi nga ang tingin sa tatay ay provider lang, kapag hindi niya na nagagawa yung providing part, hindi na siya daddy. Wala na siyang say sa family, hindi na siya pwedeng mag-lead. Mommies, alam niyo nang inaaral ko to, ang sakit-sakit nito para sa akin. Yung mga mommies, yung mga wives that earning more than their husbands, bato sa langit, ang tamaan, mag-repent. Alam niyo po, sobrang sakit nito because I was once in this situation na ako yung nag-earn ng mas malaki. Kaya whenever my husband is telling me something, ay hindi pwede. Ako dapat ang last say kasi ako yung nag-earn. But that's not how it is. Fathers, we need to understand that our role in the family is more than providing. Our children must understand, must see that you are praising the Lord. Hindi po pwede din na inuutosan lang natin yung mga nagsimba kayo. Hindi ubra. Alam niyo po ang mga kabataan ngayon, hindi nyo na po sila basta mauutusan. Napakatalino po ng generation na to. You can't just tell things to them. Kailangan nila, lagi silang may validation. Kailangan nakikita nila, ay, totoo to. Kailangan naghahanap lagi sila ng proof. Is this true? Nagubulungan yung mga tatay at anak sa gilid. Bahala na po kayo mag-usap-usap. Nakikita ba ng ating mga anak that we are praising the Lord? Are you setting the tone of praising the Lord inside the house? Because I'm telling you po, daddies and parents, kapag hindi nyo po na-set ng tama, praising God inside your home, iba po ang magtuturo sa mga kabataan at nakakatakot po kung ano ang maituturo sa kanila. Kaya dapat po, simulan natin siya sa loob ng bahay. It is important for us to set that tone. Katulad nga po yung sabi ko kanina, mga kabataan ngayon, hindi na sila pwede utos-utusan mo na lang na, sige, magsimba tayo. Tapos hindi naman nakikita sa'yo. Pagdating sa church, nasa labas ka. Palabas-labas pa tayo. We as fathers, we must build also relationship with our children. Kasi ang mga bata po ngayon hindi na sumusunod. Not unless talaga nakikita nila sa'yo. So we as fathers, it is also our task to build relationship with our children. Sabi ko nga po kanina, our task as a father is not just providing. So ang nangyayari po kasi ngayon, yung mga tatay, pag uwi galing trabaho, wala na. Sobrang pagod na. Minsan, weekdays na lang makakasama. Si Mang Alfonso pa yung kaharap. Again, bato-bato sa langit ang tamaan, mag-repent. Diba po, we have to build relationship with our children. Kasi nga po, ang mga kabataan ngayon, hindi na natin sila pwedeng basta nalang utusan. They need to see things from us so that they will follow. Mahal niyo pa po ba ako? Sabi po ng Psalms 112 verse 1 pa rin tayo. Sabi dyan, blessed is the man who fears the Lord, who greatly delight in His commandment. So as point number 2, sabi po, a godly father must love God and His Word. And I wanted to direct you to the greatest commandment. Sabi po ng greatest commandment, Deuteronomy chapter 6, verse 5, sabi po dyan, samahan niyo po ako magbasa. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. What it means then is that this is the greatest priority for each and every person. Ito po dapat yung greatest priority natin as a person, as a father, as a parent. This is the first essential for a successful fathering or parenting. I wanted to
break it down para mas maintindihan po natin ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon or anong gustong sabihin ng Panginoon nung binaba niya yung utos na ito sa mga Israelita. Sabi po dyan, love the Lord your God with all your heart. Sa Hebrew daw po, ang ibig sabihin ng heart is lev. Heart means lev. When we say lev, sabi po dyan, inner self. Your every thoughts, your every desires, your every intentions, and your every choices. So nung sinabi ng Lord, love the Lord your God with all of your inner self, with all of your thoughts. Now that is, what are our thoughts? Is it reflecting your love for God? Ano yung tumatakbo sa mga utak natin? What are your desires? Is it reflecting the love, your love for God? Ano yung mga iniisip natin? Ano yung mga dinidesire ng puso natin? What are our intentions? Anong mga choices yung ginagawa natin ngayon? Is it reflecting your love for God? Sabi, with all your soul. Love the Lord your God with all your soul. In Hebrew, ang meaning po niya is nefesh. Sabi dyan, whole life. Your whole being. Love the Lord your God with your whole life, with your whole being, with your every breath of life, with your every beat of heart. Ang bawat lumalabas pala na hangin sa ating bibig, dapat nagre-represent ng pagmamahal natin sa Panginoon. So ano pong lumalabas sa ating mga bibig? And yung strength, ang ibig sabihin po niya sa Hebrew ay maon. Meon. So it's actually an intensifier. Ang meaning po niya is very, or much, or exceedingly. It is used to convey total effort and energy. So buong lakas. Mahalin mo ang Diyos ng buong mong lakas with your every strength. Alam niyo po, naalala ko si Nate, no, yung asawa ko po. Sabi niya, nagkwentuhan kami one time. Nahiya daw siya kay Pastor Rex. Yung sabi raw ni Pastor Rex, parang nagsisisi siya na late na nakilala yung Panginoon niya. Kasi parang, ilang taon na nga po kayo ng Pastor? 40 na siya nung nakilala niya ang Panginoon. And nung naging in love na si Pastor Rex kay Lord, parang nagsisi siya na sayang yung buhay niya. Dapat maaga niyang nakilala ang Panginoon. And si Nick, sabi niya, ako mas 17 pa lang ako, kilala ko na si Lord, tapos parang feeling niya, wala daw siyang nagawa for the Lord. Why am I saying this? Because sabi nga dito, di ba, with all of our strength, dapat with all of our energy, alam natin na talagang mahal natin ang Panginoon. Kasi alam niyo po, darating ang panahon na hindi na natin kayang tumayo. Na wala na tayong energy. Kahit gusto ng utak natin na bumangon at maglingkod pa sa Panginoon, baka po hindi na natin kaya. Kaya po with every energy that we have right now, yung nakakatayo ka pa, nakakapagmaneho ka pa, nakakapaglakad ka pa, kaya mo pang tumakbo, let us use it. Loving our God. Just one day, baka utak na lang natin yung bata, pero yung katawan natin ayaw mo. So kaya naman pala sa verse na to, yung next verse, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, nag-make sense lahat yung utos ng Lord dyan. Sabi niya, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them. Talk about them when you sit at home. So, kailangan daw, with every talk that we have, question that is, kinakausap po ba natin ang mga anak natin? Nakakausap pa ba natin? Or talagang wala na? Uso pa po ba sa atin ngayon yung, kasi dati sa amin, kahit lumaki kami sa lolo at sa lola, dapat 6 p.m. nasa bahay na, tapos dapat sabay-sabay nag-dinner. Uso pa po ba ngayon yun? Or kanya-kanya kain na lang? Meron ng oras. Diba po? It is important that we talk about God when we sit down. Baka po, sino po bang nakasit down natin?
Sino po ba yung kasit down natin pag may oras tayong mga parents? Baka imbes na anak yung mga kausap, sa iba pa nilalagay yung, sa iba pa nilalaan yung panahon nila. Sabi dyan, when you walk along the road. So sa atin, hindi na masyadong applicable yung walk. Wala naman nang naglalakad talaga ngayon. Mostly may mga sasakyan na talaga. So palitan natin, when you drive along the road. So mga daddies, mga driver, ano ang nakikita ng anak niyong example whenever you are driving? Are you following traffic rules? Funny it seems, pero alam niyo po nakikita yan ng mga bata. Are you engaging or are you involving yourself sa mga road rage? Alam niyo po talagang feeling ko para sa akin tong ano na to eh. Kasi ako po talaga, ang bilis minit ang ulok, pinababa ko pa yung salamin, yung ano, bintana. Kuya, ano ba? Ano po yung nakikitang example ng mga bata sa ating mga magulang? Parents, hear me out. You cannot teach your children something that you don't know about. Hindi po natin pwedeng turuan ng mga anak natin ng isang bagay na hindi natin alam. And you cannot teach your children something that you are not passionate about. Di ba kapag passionate tayo, ito na, bato-bato ulit sa langit, MN. Tinuturuan mo nga yung anak mo paano mag-MN eh. Para may kalaro ka. Bakit hindi natin iset yung tone ng pagtuturo about God? Because our children know that we are not perfect. Alam po ng mga anak natin that we are not perfect. What they need to know is that how sincere you are loving the Lord. Nakikita ba ng mga anak mo that you are sincere loving the Lord? Or linggo lang talaga kayo nagsisimba tapos pagdating ng Monday, kalas-kalas na ulit. Sabi po, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. With your every thoughts, with your every energy, with your every desires, with our every choices, which will lead me to our point number 3. Sabi po dyan, a godly father leaves a generational impact. Balik tayo doon sa Psalms chapter 112 verse 2. Sabi dyan, his offspring will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. Here's the fact. Ito po yung katotohanan. Our obedience or our lack of obedience will determine how our children, our grandchildren, and even our great-grandchildren will know of God's work in their lives. Ito yung malaking responsibilidad natin bilang magulang. You cannot pass on something that you don't possess. Hindi ka pwede magpamana ng isang bagay na hindi mo naman pag-aari. So question, ano ang pag-aari mo ngayon na sa tingin mo ay magiging legacy mo, maiiwan mo sa mga anak mo at sa mga susunod na generations? Dalawa lang po ang option natin. Either we create a generational blessing for our children, or we are laying down the groundwork for a life of hardship for them. Ganun lang siya kasimple. Whatever choices that you are making today, whatever things that you are doing today, whether you like it or not, mga magulang, especially daddies, it has a huge effect on your children. Nasabi na to ni Nick one time sa kanyang preaching. Ang lolo ko po ay, gwapong-gwapo. At sa sobrang gwapo po niya, ang dami po niyang naging asawa. Opo. Sumalangit na po ang kanyang kaluluwa.
Pero siguro parang 4 yata. So maraming kapatid ang father ko, half brothers, half sister. Sobrang dami niyang kapatid. And in fact, nung namatay siya, nandun present lahat ng wives. At ang lola ko po ay sobrang bait. Actually, sobrang bait talaga ng lola ko. Talagang tanggap niya. And magkakaibigan sila ngayon. Sobrang, yung family po namin kakaiba. Magkakaibigan sila talaga. And maging yung mga anak ng mga wives na yun, love din yung lola ko. Pero hindi ko po sabihin, itong lolo ko, dahil sa sobrang gwapo niya, sabi ko nga po kanina we are creating a legacy. So, pinamana ang kagapuhan sa aking tatay, no? So, alam niyo na po yung kwento. Ako po ay byproduct din of a broken family. Kasi nagwapong-gwapo rin yung tatay ko Kasi bakit? Hindi nyo nakita. Hindi nyo nakitang sample. Kaya akala niya, okay lang din. Don't get me wrong, ang tatay ko po ay mahal na mahal ko, no? At super close kami ng aking papa. At meron lang talaga siya mga bagay na pinag-isisihan niya na mga maling desisyon sa buhay. At muntik ko pang maituloy yung legacy. Muntik pang dumiretso sa akin. Pero sa grasya po ng Panginoon, na-stop. The curse of sin was broken sa akin. Sa grasya ng Panginoon. Pero gusto ko pong marinig nito, up until today, ang mga anak ko po ay apektado pa rin ng mga maling desisyon ng kanilang lolo. Ng kanilang mga ninuno. Alam niyo po ba, ang family tree, hanggang ngayon po issue sa atin. Ang hirap kapag ang mga anak ko nagkakaroon ng project ng family tree. Gulong-gulo ako paano ko gagawin ang family tree namin. Ang mga anak ko, litong-lito sila, Mami, bakit dalawa yung mama mo? Tapos dalawa din yung papa mo. Bakit si daddy isa lang naman yung mama at papa niya? Ba't ikaw dalawa? Ba't ikaw may dalawang daddy, may dalawang mami? Tapos, bakit yung mga kapatid mo kay mama, hindi nila kapatid yung mga kapatid mo kay papa? Alam mo po, sobrang hirap sagutin. Lagi ko po silang sinasabi, lagi ko na lang po sinasabi sa mga tanongin na lang yung daddy. Tanongin na lang sa daddy nyo kasi sinig po magaling siya sa explanation. Kasi ang mga anak ko po hanggang ngayon talagang bothered sila. Bakit daw ang dami kong kapatid? Mami, pinsan ko ba si ganito? Kasi di ba kapatid mo siya? Sabi ko, pinsan mo siya. Grabe mo sila magtanong. Sobrang litong-lito po yung mga anak ko. Funny it seems. But these are the things na naiwan sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ito yung mga bagay na sana ay naiwasan sana kung merong mga right choices at kung meron sanang nag-lead. Kung nag-lead sana ng maayos, hindi sana walang pinagdadaanan na ganito. Maraming mga tatay po, daddies, hear me out. Your job, your task is to protect your family. Alam niyo po yung bahay na walang bubong? Di ba yung bahay na walang bubong, exposed siya? Exposed siya sa init ng araw, exposed siya sa ulan, exposed siya sa mga hayop, mga insekto, and whatnot. And it's the same thing for our family. You have to cover your family with a prayer. Dapat po consistent pinapanalangin natin because Satan is attacking our family simply because kapag sira ang pamilya, sira ang community, sira din ang nation. Kaya ang gustong-gustong sirain ni Satanas yung loob ng bahay. Kasi pag sira yung loob ng bahay, ang bawat bata, lumalaki sila, sira din. At yung iaambag nila sa society, sira din. That's why our task as a parent, as a father, you have to cover your family. You have to cover your family with a prayer. Ano po kaya yung mag-iiwan natin na legacy sa ating mga anak? This afternoon, we wanted to invite all of our daddies. May I kindly invite every daddies to kindly stand on their feet. Sabi siguro ng mga daddy, pagkatapos mo kaming sermonan, ate, kasi patayuin mo kami dito. Anong gagawin mo
sana. Di po, meron pong regalo sa inyo ang Victory Tejero. Hallelujah! Alam mo na. Meron pong small token of appreciation ang Victory Tejero para sa mga daddies natin na present ngayon. O, di ba, umattend lang kayo ng church, may regalo pa. Baka nga yung mga asawa wala pong regalo sa inyo, pero ang Victory Tejero meron. I wanna say thank you sa ating mga daddies na nandito po ngayon. That is just our small token of appreciation for you being here. Happy Father's Day po sa ating mga daddy. Father din po ako, Father din. Father ako, Father. Kaya mukha daw kasi panganay na anak si Nick, kaya ayaw bigyan. Sabi ko, Father ako. Hallelujah. Mukha lang cute. Daddies, hear me out. Meron po akong good news sa inyo. Kasi sa totoo lang po, mabigat talaga ang responsibilidad nyo bilang mga tatay. Alam niyo po, nung inaaral ko to, talagang na-appreciate ko bigla yung asawa. Hindi pala na-appreciate yung asawa niyo. Na-appreciate ko po bigla yung asawa ko. Kasi sabi ko, Naka-record. grabe pala yung load na nasa sa balikat yung mga daddy. Grabe yung bigat. Naka-record daw ako. Grabe yung bigat. Simply because you are actually stepping on His role. At isa pa sa mga good news niya is, na-model niya na kung paano magiging mabuting tatay. Amen. Magpa-follow na lang tayo on how to be a great leader of your family. Today, God is asking you to renew your commitment to Him. Take back what the enemy has stolen from you. And that is the authority that God has given you as a father, as a leader of His family. Take back what the enemy has stolen from you. You pray for your family. You cover your family with a prayer. God wants you to step up. God wants you to speak up, daddies. Whenever your wife is talking to the serpent, whenever your children is talking to the serpent, God wants you to speak up. God wants you to step up. Kasi po walang ibang gagawa niyan kung hindi ikaw. Just like what God did, He modeled it. Siguro nga may mga pagkakataon na baka hindi nyo naman kasalanan. Ate, hindi ko naman kasalanan kung ba't nasira yung family. Yes, maybe. Baka hindi naman talaga natin kasalanan bilang mga tatay. Pero naalala niyo po si Lord, si Father God, hindi naman niya kasalanan na nagkasala ang tao. But He took responsibility. Why? Because He's the Father. He took responsibility. He made a way for reconciliation. He forgave. And that what is God is asking you to do right now. Hindi pa huli ang lahat. It's not too late. Walang late sa Panginoon. Everything is in right timing. Everything is in His beautiful timing. Hindi pa huli ang lahat. If God is asking you to reconcile relationships with your children, with your wife, then do it. Wives, I really wanted to, naniniluhod po ako sa mga katulad kong asawang babae. Panalangin po natin ang ating mga asawa dahil hindi biro ang responsibilidad na nasa sa kanila. God wanted for you to recommit your life to Him. Let me pray for you, fathers. Hallelujah. Lord, thank you for every father that is standing in this place today. You see their efforts, their silent battles, their sacrifices, and their love. Lord, we confess that we are not perfect, but we are willing. Strengthen every heart that longs to lead, to love, and to live according to your ways. Teach us how to praise you, not just with our lips, but with our lives. And help us to love you with all of our heart, our soul, and our every soul. So deeply that our children will witness it and follow after you. Make our obedience a seed that grows into generational blessing.
And when we fall short, remind us that you, our Father, is merciful and faithful and always near. Help us, Lord, to reclaim our role with courage and humility, and use us to bring healing, unity, and legacy into our lives. Amen. May I also invite, gusto ko pong ma-appreciate din natin, yung mga single parent, yung mga single mom, yung mga, upo na po kayo. May I invite those single parent, mga solo parent natin, or if meron kayong kilala na solo parent, panalangin na rin po sila. Alam niyo po, nung inaaral ko itong lesson na ito, pinag-message ko po yung lahat ng kaibigan ko na single parent. And sabi ko sa kanila that I stand with them in prayers. Alam niyo po kung bakit? With all of this heavy load ng responsibilidad ng mga tatay, imagine niyo po kung gaano kabilat yung bit-bit nila. Bit-bit na nila yung role bilang nanay, bit-bit pa nila yung role bilang tatay. So I also wanted to pray for our solo parents, our single parents na sabi ng Lord sa Psalms chapter 68 verse 5, sabi po niya, I will be a father to the fatherless and defender of widows. Dun po sa mga fatherless, yung mga bata na walang tatay, may magandang pangako ang Panginoon. Si Lord ang magiging tatay ninyo. And for those solo parents, si Lord po ang magiging katuwang ninyo. I also wanted to pray for you, solo parent, and yung mga bata, yung mga children na fatherless. Maybe meron kang tatay na nandyan pero absent, or meron kang, yung tatay mo ay inuwi na sa Panginoon, or yung tatay mo ay hindi ko alam kung nasan, hindi mo rin alam kung nasan. I also wanted to pray for you. Lord, we pray for our solo parent, for our single moms, and for those children, Panginoon, na fatherless. Lord, gaya ng pangako mo sa amin, ikaw ang magiging katuwang nila, Lord, sa mga balo, mga namatayan ng asawa. Sabi mo, Lord, ikaw ang kanilang magiging katuwang. Bigyan mo sila ng kalakasan, Lord God. Lalo na po yung mga mommy na sila rin yung nagpo-provide, sila yung naghahanap buhay para sa kanilang mga anak. Give them the strength, Lord God. And may they always come to you, Panginoon. And for those children, Lord God, that is longing for their father, Lord, abutin mo ang mga batang ito. Lord, thank you for reminding us that you are the perfect model of being a father. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ngayong hapon na ito. Salamat sa buhay ng bawat tatay. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat narinig namin salita ngayon, Lord God, ay magkaroon, itanim sana ito, Panginoon, sa kaibuturan ng aming puso at magkaroon ito ng bunga sa paglabas namin ng lugar na ito. Dalangin namin, Lord, ang bawat namin gagawin, bawat sasabihin, bawat tatapakan ng aming mga paa, ay iisipin na namin yung tanong palagi, does it reflect our love for you? Patuloy kang mapapurihan ngayong hapon na ito, Lord God. All the glory, all the honor belongs to you, Lord Jesus. Amen. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing